Isda guys, so lubak sa utan. Ito po isda guys, ito pag sa utan guys. Ini buloy. Global economy, yung mga Patriot missiles na nakastock sa Gulf countries na sobrang mahal at limitado, ngayon ay nagkakaroon ng bagong papel dahil hindi na nila kailangang ubusin ang mga ito laban sa murang drones. Dahil dito napupunta ang focus sa mas seryosong threats at sa pamamagitan ng mga kasunduan at palitan ng resources. Ang ilan sa mga ito ay nagiging bahagi rin ng suporta sa Ukrainian front. Sa madaling salita, ang murang anti-drone system ng Ukraine ay nagpapalaya ng high-end weapons para magamit sa mas kritikal na laban. At dito makikita kung bakit sinasabi na isa itong masterclass sa diplomacy dahil hindi lang sila lumalaban, inaayos din nila ang galaw ng resources sa global level. Direkta itong tumatama sa Russia dahil habang sinusubukan nitong gamitin ang lakas nito sa himpapawid, unti-unting lumalakas ang depensa ng Ukraine gamit ang mga sistemang nagiging available dahil sa ganitong arrangements. Pero hindi lang military ang epekto nito dahil umaabot din ito sa global economy. Tandaan mo noong inatake ang mga oil facilities ng Saudi Arabia, biglang tumaas ang presyo ng langis at ramdam agad ito sa buong mundo. Tumaas ang presyo ng bilihin, lumala ang inflation at dumagdag ang pressure sa ekonomiya. Ganun kalaki ang epekto ng Middle East sa global energy. Kaya habang may banta ang Iran na guluhin ang oil supply sa Gulf, parang may nakaabang na panganib sa buong mundo na anumang oras ay pwedeng magpataas ng presyo ng langis. Pero dahil sa anti-drone systems na dala ng Ukraine, nababawasan ng banta na ito. Habang nagiging mas protektado ang mga oil facilities tulad ng sa Saudi Aramco, nagiging mas stable ang supply ng langis. At kapag stable ang supply, bumababa ang takot ng market. At kapag bumababa ang takot, bumababa rin ang dagdag na presyo na dala ng risk. Ibig sabihin, hindi lang Middle East ang napoprotektahan kundi pati Europe at ang global economy. Sa ganitong paraan, parang naging invisible shield ang Ukraine dahil kahit hindi sila nakikita sa frontline ng Gulf, ramdam ang epekto nila sa buong mundo. Kung titingnan ang history, may pagkakahawig ito sa nangyari noong 1991 Gulf War kung saan ang Patriot missiles ng US ang naging sagot sa Scud missiles ni Saddam Hussein at doon tumibay ang impluensya ng US sa Middle East. Pero ngayon ibang panahon na dahil ang kalaban ay hindi na Scud missiles kundi Shahed drones at ang sagot ay hindi na lang Patriot kundi mga system tulad ng Sting at P-1 Sun mula sa Ukraine. Parang inuulit ang history pero may bagong bida, hindi na Washington kundi Kyiv. Pero may isa pang epekto na hindi agad napapansin. Habang nagiging mas effective ang depensa laban sa drones, napipilitan ang mga bansa na baguhin kung paano nila tinitingnan ang gera. Hindi na sapat ang dami ng armas at hindi na sapat ang lakas. Kailangan na ngayon ay mas matalino ang paggamit ng resources dahil kung ang kalaban ay kayang pabagsakin ng murang armas gamit ang mas murang paraan, nawawala ang silbi ng pagdepende sa damihan. Dito pumapasok ang bagong realidad na ang laban ay hindi na kung sino ang may mas maraming armas, hindi kung sino ang may mas mahusay na paraan, mas mabilis mag-adjust, mas kayang mag-adapt at mas marunong gumamit ng kung anong meron. Sa ganitong klaseng laban, ang maliit na advantage ay pwedeng lumaki at
At ang dating malakas ay pwedeng biglang humina dahil sa dulo. Hindi teknolohiya lang ang nagdedesisyon ng resulta, kundi kung paano ito ginagamit at kung sino ang mas mabilis matuto sa gitna ng laban. At dito lumalabas ang pinakamahalagang aral. Hindi lang lakas o dami ang nananalo, kundi kung sino ang may mas matalinong paraan. Isang simpleng idea kung paano pabagsakin ang murang drone nang mas mura pa ang nagbago ng takbo ng laban. At sa pagkakataong ito, yun ang tunay na panalo. Nahilong pao na nimo. Papaway ng TV. Ah. Dara. Makikilala natin mga kamaritres, ha? Ang babaeng kayang pagsabayin, ito yung gusto sa maritres kasi hindi lang talino, ganda, may ano pa. Talino, tapang at tamang timpla ng impormasyon. Ayan yan, nakikita nyo sa screen, no? If you are watching right now. Guys. Ito na nga, ano yung background niya, Doc Lulu? She is? Okay, actually, he's a lawyer, radio host, and a podcast. And syempre, siya ang tinatawag na Presidential Communication Office na ay talaga naman spokesperson of Puro our mga President artista. Isa si? Marcos. Wala iba kundi si... Yes, let's go! Yes, you said. Si artista. Makikilala natin mga kamaritres, ha? Ang Mga babaeng artista. kayang Itong babae nga bago siya? pagsabayin, ito yung gusto sa maritres kasi hindi lang talino, Wala, ganda, kita mo may na. ano pa. Talino, Mga tapang artista, at no? tapang timpla Si ng Claire na. impormasyon. Ayan yan, nakita nyo sa screen, no? If you are watching right now. Si Claire. Ito na nga, ano yung background niya, Doc Lulu? She is? Okay, actually, he's a lawyer, radio host, and a podcast. And syempre, siya Sikat ang lagi na sa tinatawag may na ano? Presidential Communication Office na ay Sikat talaga lagi sa naman diha, spokesperson papakuan of our President Bongbong Ha? Marcos. Wala iba kundi si... Yes, let's go! Yes, Yusek Claire Castro. Yes. Ang ating presidential from the Presidential Communications Office. Sabay ang rinig ko dito Mag-utang ka, guys. kay Yusek, abogada Mag-utang, by guys. training, communicator by passion. Siya ang patunay na kapag ang babae ang nagkuwento, ito yung maganda. Kasi klaro, diretso at may puso. Welcome, Yusek Claire. Kisa man na. Yes. The red button. Okay na. Okay, yes. Good afternoon, Vanessa, Doc Lulu, and DJ Monica. Yes. Good afternoon po sa lahat ng sumusubaybay sa programa niyo. Magandang hapon. Yeah, thank you for joining us. Parang hindi na ito maritres, Maricuatro na tayo. Oo, Maricuatro na, Diyos ko. At napaka-empowered pa ng ating ika-apat na guest, ika-apat na anchor. Yes. You know, kapamilya din siya. Ay, talaga? Oo, parang Kasi sabi ni may, Remonica. may broadcasting background siya eh. Former host siya ng Usapang de Campanilla. Yes, for more than 10 years sa DCMM. Let's start yun, Attorney Claire. Nag-usap kami sa makeup room kanina. Nag-start ako, nung naging president ako ng IBP Caloocan Malabon na Botas chapter. I started yata dito mga 1999 to 2000. Tapos sa Putol. Tapos, in-invite ulit ako, year 2000 na, hanggang 2002 yun eh. Then, in-invite ako ni Charlie. Charlie Nabache, yes. 2007. Tapos nagtuloy-tuloy na siya. Wow. Kaya pala pamilyar si si Naman, hindi ko dyan na ako eh. Kapamilya. Yes, mga kaserbisyo kapamilya who's listening and who's watching. Oh, napanood niyo na ba si attorney, si Yusek Claire Castro before? If oo niya, let us know right now. We are live on YouTube and on Facebook. Di ba mga kamaritres? Oo, Pwede silang engage with us. Makihalubilo lang kayo sa amin, no? Kung may mga katanungan kayo, at mag-comment lang kayo at YouTube and Facebook, like what Correct. si Coach V said, Yes. Yung from the tinatawag na Bilang Usapang bilang de Campanilla, di ba? After that, meron ka pang iba, like yung merong programa yan, alala mo Ganito. yun, Usapang Batas. Yes. Ano station yun, yes. Before that, nung nawala ako dito, na-invite din ako ni Kuya Danielson sa UNTV. After that yun, pumunta na at bumalik ako dito, DZMM. Ulo. And then, Wala nang ulo. alam mo na, nawala Wala na lang ako isa sa ka ulo. visa, DZXL. Wala. At napunta din ako sa Abante.
Oh, Yes, Abante. Oo, kolumnista din siya sa Alam ka, ano, Abante. natapirwero? May programa ka rin sa ABS-CBN. Kano, natapirwero na rin. Paong ka Yes. kano? Sino yung ito? Si Kate Rosa saka si Karen Davila. Ang galing. Mabigatin ang mga kasama nito. Gusto ko yan. And di ba? speaking